Ibinasura po ng Korte Suprema ang kataas-taasang hukuman ka-coffee itong petisyon na i-disqualify ditong si Senator Raffy Tulfo. So pinanindigan ka-coffee ng Korte Suprema itong naging desisyon o kinatigan ng Korte Suprema itong naging desisyon ng COMELEC, no, na wala na silang jurisdiction dito sa kasong isinampa kay Raffy Tulfo, kay Senator Raffy Tulfo, kasi pinapa-disqualify siya diyan eh, di ba? Ang problema kasi dito, na late ng sampa ng disqualification case at issue lang ito ng jurisdiction eh. Hindi na to jurisdiction o hindi na ito sakop ng COMELEC eh, diyan kasi sinampayan sa COMELEC. Anyway, naglabas po ng ruling itong Korte Suprema. Final na ito ka-coffee, hindi mo na to maaapila. Ang alam ko ha, hindi mo na to maaapila. Supreme Court junks petition to disqualify Senator Raffy Tulfo. Kasi yan ang panawagan itong grupo nila eh, na tanggalin o i-disqualified si Raffy Tulfo bilang isang senador. At mamaya pag-usapan din natin, may mga kumakalat na videos, no, yung namatay na sundalo. Lumang video ito, actually 4 years ago na ata itong video na yan, and then nagsi-circulate. May nilabas din pong statement dito ang senador. The Supreme Court has dismissed due to technicality a petition seeking to disqualify Senator Raffy Tulfo. Ako ang taas ng respeto ko sa Korte Suprema, no? Pinakamataas na respeto nasa Korte Suprema. Hindi ko pinagdududahan lagi ang desisyon. Hindi lang kay Tulfo, no? Kung ano man po yung mga desisyon ng Korte Suprema. Kaya nga siguro kataas-taas ang hukuman. The petition sought to reverse an earlier decision of the Commission on Elections which dismissed the disqualification case. Kasi nung sinampa itong disqualification case dyan sa COMELEC, ibinasura ng COMELEC yan. Pero appealable pa naman kasi yan eh, di ba? Just to give an overview, no, or recap. Usually, mag-file ka dyan, halimbawa sa first division or second division sa COMELEC, no? Once may decision na ang isang division, pwede mo pang i-appeal yan sa COMELEC and Bank. Pag sinabi mong and Bank, lahat ng commissioners na magdidesisyon na doon, boboto na. And sa COMELEC and Bank, binasura na itong disqualification case ni Tulfo, di ba? Binasura na ng COMELEC yan. And then, pwede mong iakyat yan sa Korte Suprema. So, inakyat yan sa Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, tama yung naging decision dito ng COMELEC. In short, pumapabor ito kay Senator Raffy Tulfo, kaya hindi siya ma-disqualified. Yun yung sinasabi dyan ng Korte Suprema. Bakit kanyo? Sige, andito yung detalye ng ruling nila. The High Court affirmed the COMELEC's dismissal of the petition filed by Tulfo's estranged wife, si Julie Licop Pearson. Controversial din ito recently. Pearson cited 2 grounds in her petition. Tulfo's conviction in a libel case, which she said was a crime involving moral turpitude. Bawal yan, di ba? Yan din yung naging issue ni PBBM eh. Nung siya ay tumatakbo kasi ini-insist nila na may involving moral turpitude itong conviction niya sa kaso, which is bawal siya tumakbo sa public office. Pero binasura din ng COMELEC yan. And the alleged election offense is he committed by illegally advertising his candidacy on his show, Raffy Tulfo in Action, as basis for the disqualification. So yan yung mga grounds na ginamit dito ni Pearson. The COMELEC's First Division dismissed the petition for failure to attach the required proof of service. Kulang na mga ebidensya. Tulfo obtained the 3rd highest number of votes in the 2022 senatorial race. Pearson sought the reconsideration of the COMELEC's decision, but the poll body said it had already lost jurisdiction of the case following Tulfo's proclamation. Technicalities talaga yan. Kasi kapag na-proclaim na ang isang senatorial candidate, no, halimbawa nanalo na siya, na-proclaim na siya, wala nang jurisdiction dyan. Wala nang karapatan na dinggin yan ang COMELEC. Diyan na ipapasok yan sa Senate Electoral Tribunal na. Pero bibihira kasi ka-coffee na may nagkakaroon ng ruling itong Senate Electoral Tribunal. So ayun, pinanindigan ng Korte Suprema na tama ang naging decision dito ng Commission on Elections na huwag i-disqualify si Senator Raffy Tulfo. Medyo matagal-tagal na ito ka-coffee. Pero nabuhay itong issue. Bakit nabubuhay na naman ka-coffee? Bukod dito sa ruling ng Korte Suprema, April 3 ata ito nilabas no? Pero kanina lang yan lumabas sa media. Bukod dito sa disqualification case na yan, i-share ko rin sa inyo ka-coffee, matunog din itong issue ngayon. Di ba nag-number 1 sa Pulse Asia si Raffy Tulfo eh. Di ba number 1 yung nakuha niya dyan 35%. Si Sara Duterte, ang nakuha niya dyan ay 34%. So, sa madaling sabi,
isa sa mabigat na kalaban, if ever, ni Sara Duterte sa pagka-presidente, itong si Senator Raffy Tulfo. Kaya sinimulan na nila itong birahin. Binira na nila yan. May nagsi-circulate online na video, actually, cut yung video, no? So, putol yun. Para syempre, supportahan yung claims nila. So, yung total context, hindi mo talaga makikita yung totoong konteksto kasi putol nga yung video na yan na nagsi-circulate online. Pero obviously, yung video na yan, malinaw naman, di ba? Sirain talaga si Tulfo. Kasi number 1 sa survey, yan ang lumalabas dyan eh. Sige, basahin natin yung sagot dito ni Tulfo. Kanyang opisina, no? Not necessarily si Tulfo. Anong kanyang opisina? Statement from the office of Senator Raffy Tulfo. It has come to our office's attention that a spliced video, yan, putol-putol daw pong video na yan, of Senator Idol Raffy Tulfo's program that was aired roughly 4 years ago. In 2020 ito, is making the rounds online to deliberately destroy his image. Sabi ng opisina, sinisira nyo ang imahe ng senador. The video involves a deceased member of the Philippine Army. The said old video suspiciously came out after the release of surveys for the 2028 presidential election, which afterwards was followed by a manifesto criticizing Senator Tulfo's treatment of men in uniform assigned by retired soldiers. Ayan na, sinimula na siyang trabahuin dito, Kakopi. Binira na siya dyan. Masakit isipin na ang mga kasundaluhan natin ngayon ay nadadawit na rin sa mga isyong pampolitika. Actually, ganito talaga kagulo ang politics sa Pilipinas, no? Marahil hindi nila alam na sila ay nagagamit lamang, lalo na sa usaping ito na halos mag-aapat na taon na ang nakakaraan. Parang BBM lang ang style nito eh, di ba? Yung issue sa drugs eh, ilang taon na nakakalipas yan eh. Hinahalongkat-halongkat din ulit nila yan. Malaki ang respeto ni Senator Tulfo sa mga kasanduluhan dahil para sa kaalaman ng lahat, siya ay galing sa angkan ng mga military. Ang kanyang ama na si Lieutenant Ramon S. Tulfo Sr. ay miyembro ng Philippine Scouts na lumaban sa mga Hapon at kalaunan ay nalipat sa Philippine Constabulary o PC at na-promote bilang colonel dahil sa pagiging commander na babad sa operasyon sa field. Ang kanya namang lolo na si Private First Class Felix Tulfo ay isa ring miyembro ng Philippine Scouts at kasama sa mga nasawi sa Bataan Death March sa Kapas, Tarlac. Parehong nakahimlay ang ama at lolo niya sa libingan ng mga bayani dyan po sa Fort Bonifacio. Medyo mahaba itong statement ng opisina ni Tulfo. Dagdag pa sa kanila yung tiyuhin ni Tulfo na miyembro ng United States Army Forces in the Far East, USAFE. Si Staff Sergeant Sabas Tulfo na pinadala rin dito sa Pilipinas upang lumaban kasama ang mga Pilipino. Katunayan ito na dumadaloy sa dugo ni Senator Tulfo ang lahi ng mga sundalo dahil din kung bakit nananatiling mataas ang respeto niya sa mga kasundaluhan. Ang issue kasi ngayon, parang inaano nila eh, it's Tulfo against the soldiers eh. Tulfo against the military officers. Ganyan ang nangyayari dyan ngayon eh. Yan yung kanilang argument dyan eh. Yan yung pang-bash nila dito kay Tulfo. Matatandaan na dumulog sa programa ni Senator Tulfo ang fiancé ni Corporal Canlog na si Daisy Siraos dahil hindi pinanindigan ni Corporal ang pinagbubuntis niya. Dagdag pa rito ay napahiya si Daisy sa kanyang pamilya, kaibigan at komunidad nang last minute na umatras si Corporal sa kanilang kasal na nakahanda na. Pagkalipas ng ilang araw, nasawi si Corporal Canlog at isa pa niyang kasamahan sa isang military operation. Nang maengkwentro nila ang makakaliwang grupo. Ang tanong, tama ba na sisihin ang isang civilian na walang kinalaman sa tactical and operational command sa nangyari? Kasi binalikan ko rin yung video na yan, Kakofi. Pinanood din natin. Ang nangyari doon sa asawa ng supposedly magiging asawa, no? Kasi hindi lumayo eh. 'Di ba? In-Indian eh nitong corporal eh, yung babae. So sinisisi, maging online, binabash nila yung babae, yun ang sinisisi. Siya daw ang cause ng death, etc. Doon ang punto dito anong kinalaman niya, 'di ba? Ambush yan, operations yan, o kung ano man yan. So walang kinalaman doon yung babae na humingi ng tulong kay Tulfo. Hinihikayat namin ang lahat na maging mas mapanuri sa mga lumalabas na issue na maaaring ginagamit lamang ang patriotismo at serbisyo natin sa bayan para lang isulong ng iilan ang kanilang personal na interes lalo na sa politika. Makakaasa ang lahat na mananatiling tapat sa ating Armed Forces of the Philippines si Senator Tulfo
patuloy niya ring susuportahan ang mga panukala na magpapatibay sa ating mga kasundaluhan na walang sawang tumataguyod upang pangalagaan ang soberanya ng ating bayan. Yan po yung naging pahayag ni Senator Raffy Tulfo kaugnay po dito sa splice video na nagsi-circulate na sumisira sa kanyang pangalan. Anong say ninyo dyan, Ka-Coffee? Sige, comment your opinion dyan, Ka-Coffee. Mag-migrate na lang kami pag si Tulfo o si Duterte, sabi ni Lawrence Santos. Sammy Arbas, hello po sa inyo. Happy viewing po sa inyo. Annie Valencia from Jordan, hello po sa inyo. Kung titingnan mo, actually nagbabasa-basa din ako dyan kasi biglang umangat yung mga Tulfo, di ba? Pansinin mo umangat itong mga Tulfo. Ang sabi, ilang mga analyst, ang kanilang argumento dyan, dahil yung loopholes ng ating justice system sa Pilipinas, no, medyo mabagal din kasi yung justice system sa atin eh. So parang Tulfo justice ang hinahanap, di ba? Yung style ng Tulfo na mabilisan, di ba? So yan ang hinahanap dahil sa loopholes ng implementasyon ng mga batas natin. So pwedeng isang factor yan, pero kailangan pa rin ng malawak na explanation dito eh, kung bakit ganito yung pag-angat, di ba? So yan yung ilang analysis lang. Baka kasi ang mga Pilipino pagod na sa mabagal na hustisya, di ba? Kaya gusto nila ng mabilisan na hustisya. Kaya lumalapit kay Tulfo. Kaya nga nagiging household name itong Tulfo eh. Pero kung si Sara rin lang, Tulfo na ako, sabi ni Babe Ruth eh. Kung dalawa yung option lang. Hariha Tan Evaristo, demolition job for Tulfo. Between two evil, I go for lesser evil. Negatibo na rin kasi si Sara dito eh. Si Erwin, pwedeng senador. I think tatakbo rin sa pagkasenador yan. Ang kailangan natin ay may pagmamahal sa bansa, sabi ni Sandra Valdez. Anyway, naku, exciting ang politics Ka-Coffee sa Pilipinas. So, antabay tayo Ka-Coffee kung anong mangyayari sa Pilipinas, no? Kasi ang presidential 2028 pa yan, pero as early as now, magulo na talaga Ka-Coffee. Napapansin niyo yan, ako everyday ako nagmo-monitor ng balita, no? Napapansin natin ganyan kabilis umingay o umusok itong mga usapin na ito, mga usaping politika. Pero malinaw naman sa pagboto natin, suriin natin Ka-Coffee. Huwag tayong bumoto ng pro-China, protektahan natin ang ating teritoryo kung mahal natin ang Pilipinas. Yan ang number one consideration. Ako mismo, yan ang consideration ko. Pag pro-China, out na kagad yan. Pagdating po ng 2025, sa Senado pa lang yan, at pagdating ng 2028. Alright, sige. Yung mga Ka-Coffee natin, nakapapasok lang, attendance check muna tayo Ka-Coffee. Pa-click lang po ng like yung video natin sa baba. At kung kayo hindi pa nakasubscribe, pasuyin na lang po, click lang po ng subscribe. At kung nasa Facebook po kayo, pasuyin na lang po like and follow po sa Facebook yan para dumami-dami po tayo. Maraming salamat po sa mga tumutok sa atin ngayon. Thank you. Yung mga nasa Facebook ngayon, nakamonitor pa po. Maraming salamat po. Alright, ingat po sa inyo Ka-Coffee. Maraming salamat po. Bye-bye. See you again tomorrow.